Nang una, kami ho'y nagpaparating ng aming pakikiramay doon sa mga dahil sa mga nasawi dyan po sa inyong lugar. At makikikumusta na rin ho kami sa sitwasyon ng Sarangani ngayon at ilan na ho so far ang recorded casualties and recorded damages, Miss Joanna. Sa Sarangani Province po, na ilalim po tayo sa state of calamity. Noong June 10 po, idineklara yan. At tayo po ngayon ay nakakatanggap ng reports. Mas marami pong numero ang ating natatanggap at tumataas po ang ating mga nakikita na damages at casualties po. Sa casualty po, as of 6 p.m. kagabi, umabot na po ng 30 na po ang naitalang namatay dahil po sa pagyanig noong 7.8 magnitude earthquake noong Lunes at tayo po'y nalulungkot dahil marami pa rin pong meeting. Ini-expect po natin, Bombo Dennis, Bombo Jai, na mas tataas pa ang numero sa mga susunod na araw dahil nga po passable na ang mga daan at unti-unti nare-restore na ang kuryente at ang internet connection. Mahalaga po yun kasi may mga barangay pa rin po tayo, yung mga geographically isolated na mga barangays na kailangan pa po talagang pasukin at magkaroon ng search and rescue operation dahil nga po pahirapan ang pagpasok dahil sa landslide. Pero nagpapasalamat po tayo dahil kahit nasa state of calamity tayo, ramdam ang bayanihan dito sa lalawigan ng Sarangani. Tulong-tulong po talaga at marami po tayong mga natatanggap na suporta galing sa mga karatig bayan at even sa mga private organizations. Umabot na po ng 55,144 families ang apektado. Ang nasa evacuation centers po natin, umabot ng almost 800 na po. Pero meron po tayong mga kababayan na ang kanilang mga bahay are partially damaged. Umabot po sa 10,211 partially damaged ang reported at umaabot na po ng almost 2,000 ang totally damaged. At hindi pa po kasama dyan yung mga unreported. Kaya patuloy po naming patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa ating mga MLGUs para po sa mga reports at sa agarang tulong na maibigay sa kanila dahil po nagkakaubusan ng tubig, ng supply ng tubig, nagkakaubusan ng supply po ng pagkain at nagpapasalamat lang kami dahil passable na po ang GLAN mula sa sentro po ng Alabel. At marami pa pong tulong. Ang iba po na hindi naaabot by land, dinadala po through the help of our air assets ng gobyerno. Nakakapadala na po tayo ng mga food packs at ready to eat po ng mga na sustenance para doon po sa Alegado, mga malalayong lugar na po ito ng GLAN Sarangani Province. Tulong-tulong po talaga lahat, iba-ibang ahensya mula sa DOH, DPWH, DSWD at lahat ng ahensya dahil po may mga pasyente po sa ating Sarangani Provincial Hospitals na kailangan i-evacuate dahil ang kanilang mga structures po are in danger at damaged po. Nagpapasalamat din po tayo dahil meron na rin po tayong mga na-airlift na mga pasyente na kailangan po ng mas ekspertong tulong, medical interventions. At yun po, Bombo Dennis, Bombo Jai, yan po ang sitwasyon ngayon sa Sarangani Province. Makikikumusta rin ho kami. So far, kumusta naman yung naipaparating na tulong? Nabanggit nyo kanina, may suporta naman from the national government. So far, ano ho yung focus ng tulong from the national government para dyan sa bahagi po ng Sarangani? Opo, ang pinaka-immediate, of course, is relief operation. Inactivate po ang ating ICS, yung ating Incident Command System. Our Governor Roel Pacquiao is on top of everything, making sure po na talagang well-coordinated ang ating efforts sa ating iba't ibang mga munisipyo.
Siya po mismo on the ground pumunta, bumisita sa Malapatan, sa Malungon, sa Glan, pati na rin po sa ating Maasim at syempre sa Kiamba and Maytum. Ang Alabel po, may mga apektadong mga paaralan din po. At nagpapasalamat tayo kasi dahil maliban sa relief operations, tinututukan na rin po ang long-term na recovery efforts kasi po yung mga daan, yung damage sa roads and bridges, government infrastructures, pati na rin po sa mga school buildings, talagang tinitingnan kung paano po tayo makakabangon mula sa 7.8 magnitude earthquake na ito. Kaya iba't ibang ahensya, ang mga different department secretaries po, pumunta sila mismo sa Sarangani province at may mga national officials na rin po tayong bumisita para makita nila mismo kung ano ang kalagayan ng Sarangani province. In-inspection na rin po ang wharf ng Malapatan na heavily damaged din at tinitingnan kung paano tayo makakabangon mula sa sitwasyon na ito. Kasi maliban sa relief operations, kailangan po talaga ang recovery ng buong lalawigan ng Sarangani. Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Rahangayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Maliban sa help galing sa ating national government and other related agencies, ma'am, may mga private na tulong din po ba and international interventions na natanggap niyo? Opo, maraming salamat po sa lahat ng ating napaka-generous na mga sponsors. Bumisita ang World Vision, pumunta po ang iba't ibang mga organizations. May mga partners po tayo na nagmula pa ng UAE para nang makita ang sitwasyon at makapagbigay ng tulong. May mga private individuals po, even po yung OB-GYN Society po, at even po yung mga different CSOs and private organizations nagpadala po ng tulong in different forms. May mga tubig na pinadala, merong mga pinadala rin pong mga tents at mga iba't ibang mga supplies na kinakailangan po natin. In fact, meron po tayong mga organization na nagpadala ng mga water tankers para po sa agarang solusyon sa pangangailangan ng potable water. Dahil nga po apektado ang water supply. At nagpapasalamat tayo na meron din po mga individuals na nag-set up ng community kitchen, nagbibigay ng kung anong agarang tulong na maihatid sa ating mga kababayan mula sa bigas at mga tinapay at mga ready-to-eat po ng mga pagkain. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil bayanihan is truly alive sa lalawigan po ng Sarangani at nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong. Pero amin pong gustong ipaalam, Bombo Jai, na itong mga tulong na ito would just be sufficient for just a few days, no? Kaya ang recovery efforts po, matatagalan pa po ito. Katulad niyan sa bayan po ng Glan. Hanggang ngayon wala pa pong kuryente. Kaya even ang tulong na pagbigay ng gasolina at ng diesel, we have been receiving donations of fuel as well kasi kinakailangan po para patuloy ang serbisyo sa mga hospitals, yung generators po na fuel dependent talagang kahit papaano po ay natutugunan. But we need more help. Sarangani needs more help and we need all the help we can get. Dahil po nagkakaubusan pa rin po ng supplies. Okay. Miss Joanna, no, sa pangalan naman ng atin hong mga kababayan na talagang voluntaryong tumutulong, kami man dito sa Bombo Radio Philippines ay nakikipag-ugnayan na rin kahit dyan sa mga local churches na may initiative na ganito. Meron kaming Oplan Kabalaka para umagapay din doon po sa nasa malalayong lugar na maaari nating marating ng tulong. So, tulong-tulong, balikatan na lang ho tayo para sa pagbangon ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Bombo Radio Philippines. Napakalaking tulong po ang inihahatid niyo sa amin sa Sarangani.